Sa unang bahagi, makikita ang isang seryosong tagpo kung saan ang lalaking may hawak na espada ang lumaban at nagpabagsak sa grupo ng mga kalaban sa loob ng isang gusali hanggang sa maputol ang hawak nitong pera. Pagkatapos nito, nagbago ang eksena at ipinakitang nakatayo ang parehong lalaki na ngayon ay nakangiti na habang may nakataling buhok. Sa kasalukuyan, makikita si Seven na nagbebenta ng beef offal sa labas ng paaralan kasama ang asul na manok na si Daibo. Ginamit ni Seven ang kanyang gunting upang mabilis na ihanda ang pagkain para sa isang estudyante. Bago sumampa si Daibo sa kariton upang talakayin ang pagiging assassin. Kasunod nito, ipinakita ni Daibo kay Seven ang libro para sa mabilis na pag-aaral ng pagiging assassin habang sila ay kumakain. Itinuro ni Daibo ang unang abilidad na pagsasalin anyo gamit ang Geba Egg. Sinubukan ni Seven na mag-anyo bilang aso ngunit nabigo ito. Sa sumunod na pagsasanay para sa mabilis na pag-atake, nag-agawan ng dalawa sa pagkain sa loob ng isang mainit na sabaw. Para naman sa abilidad ng pagtakas. Ipinakita ni Daibo si Xiao Fei, isang maliit na manok na bumuhat kay Seven pataas sa himpapawid sa pamamagitan ng paghila sa buhok nito. Matapos ito, sinubukan naman ni Seven ang pagiging malupit sa pagputol sa pusa at isda, ngunit umiyak lamang siya. Matapos ang pagsasanay, binigyan ni Daibo si 7 nanogram sertipiko ng pagtatapos at dinala siya sa tapat ng isang bulwagan ng kasal para sa kanyang unang misyon. Sa loob ng kasalan, nagpanggap si 7 bilang lechon sa mesa upang makalapit sa biktima. Ngunit habang balak niyang gupitin ang buhok ng bride, ipinalabas sa screen ang mga alaala ng magkasintahan na naging dahilan upang siya ay maiyak at mag-atubili. Dahil dito, aksidenteng nagupit ni Seven ang buhok ng groom kaya hinabol siya ng mga gwardya palabas. Habang tumatakas, hinarang si 7 nanograms robot mula sa Stan Country na nagpaputok ng malakas na enerhiya na lumikha ng malaking crater. Sinubukan ni Seven na kontrolin ang kanyang gunting ngunit hinaranggan ito ng kalasag ng robot. Sa huling sandali, isang babaeng assassin na may maskara ang dumating, hinati ang robot, at iniligtas si Seven bago ito sumabog. Pagkatapos nito, nagising si Seven sa kanyang silid na may mga benda habang kausap si Daibo. Sa huling eksena, nagpasya si Seven na buksan ang kanilang hair salon bilang pagbabalat kayo sa kanyang bagong trabaho bilang isang assassin. Sa sumunod na eksena, nagpupulong ang mga pusa sa pangunguna ni Miao Xiaomi upang pag-usapan ang nalalapit nilang laban sa mga aso. Isang flyer tungkol kay Caesar 7 ang ipinakita sa kanya upang hingan ng tulong. Pagkatapos nito, nagkita sina Seven at Xiaomi sa bubong sa ilalim ng buong buwan. Inutusan ni Xiaomi si Seven na huwag patayin kundi bulagin lamang ang pinuno ng mga aso na si Mad Bark. Palihim na pumunta si Seven sa himpilan ng mga aso, upang makapasok ng walang kasing gulo. Nilito niya ang mga bantay na aso gamit ang pagkain at magasin, bago siya gumamit ng Geba Egg upang mag-transform bilang isang asong dilaw. Sa loob, nakuha niya ang atensyon ng ibang mga aso sa pamamagitan ng pagbato ng bola at frisbee upang makalampas patungo sa silid ng pinuno. Nang makarating sa silid trono, napansin ni Seven na may takip sa mata si Mad Bark na iba sa larawan. Agad siyang pinaligiran ng mga bantay at nagpanggap na si Mad One, ngunit nabuko siya dahil sa amoy tao. Matapos tanggihang kumain ng dumi ng aso bilang pagsubok, mabilis siyang tumakas. Sinalakay ni Seven si Mad Bark upang bulagin ito ngunit sumabli siya dahil nakataas lang pala ang salamin nito. Sinubukan niyang lumaban gamit ang kanyang dila at kakaibang galaw nang siya ay mahuli. Nagalit si Mad Bark at gumamit ng gitara upang magpalabas ng mapanirang sonic wave, ngunit pinutol ni Seven ang mga kwerdas nito gamit ang gumagalaw na gunting. Ipinakita ni Mad Bark ang larawan ni Xiaomi at inilahad ang kanilang malungkot na nakaraan. Ipinaliwanag niya na lumayo siya dahil na lamang hindi maaaring magkaanak ang pusa at aso. Pinagalitan siya ni Seven dahil sa hindi pagsasabi ng totoo. Sa huli, ipinakita ang malalim na pangungulila ng dalawang hayop habang patuloy na tumutugtog ang malungkot na musika. Pagkatapos nito, sa ilalim ng gabi at maliwanag na buwan, ipinakitang nagkaayos na sina Mad Bark at Miao Xiaomi sa ibabaw ng bubong. Hiniling ni Mad Bark na bawiin na ang utos na patayin siya, na agad namang sinang-ayunan ni Xiaomi. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa, biglang lumitaw sa bubong ang isang babaeng assassin na may maskara na nagngangalang 13. Agad na itinutok ni 13 ang kanyang sandata kay Mad Bark, ngunit mabilis itong hinarang ni Xiaomi gamit ang kanyang kuko.
Sinipa ni 13 si Xiaomi kaya napaurong ito at sinalo ni Mad Bark. Habang pinaliligiran sila, nagpasya silang tumakas habang tinangka naman silang pigilan ang hukbo ng mga pusa. Madaling tinalo ni 13 ang buong hukbo ng mga pusa gamit ang kanyang bilis at dalawahang daggers bago niya hinabol ang tumatakas na sina Mad Bark at Xiaomi. Nakarating si Mad Bark sa isang bubong upang magpahinga, ngunit agad siyang naabutan ni 13. Sa huling sandali, biglang sumulpot si 7 sa gitna nila upang mamagitan. Tinangka ni 7 na magpaliwanag kay 13 ngunit mabilis siyang inatake nito, kaya nagpasya si 7 na magbago ng anyo bilang bato at durian gamit ang kanyang Geba Egg para makatakas. Nang bumalik si 7 sa kanyang totoong anyo, nagkasagupa sila ni 13 gamit ang kanilang mga sandata. Sinubukan ni 13 na atakihin si 7 gamit ang kanyang mahabang buhok na may talam pati na rin ang mga shuriken, ngunit hinarang ito ni 7 gamit ang kanyang gunting. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, natanggal ang maskara ni 13 na nagbunyag sa kanyang magandang mukha na naging dahilan upang mag-flirt si 7 sa kanya. Dahil dito, sinipa ni 13 si 7 sa mukha at pinutol ang kanyang asul na bola bago siya tinangay palayo ng lumilipad na manok na si Xiao Fei. Gayunpaman, binato ni 13 si 7 nanograms isang malaking shuriken na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Habang nakahiga si 7, tinangka siyang tapusin ni 13, ngunit mabilis na hinarang ni 7 ang atake gamit ang kanyang gunting gamit ang kanyang isip. Habang nag-aagawan ng posisyon, aksidenteng nagkahawakan sila ng kamay at nagkahalikan ang dalawa. Nagalit at namula si 13. Kaya sinipa niya palayo si 7 bago niya ito muling inatake gamit ang kanyang kumikinang na espada. Sa huling sandali, biglang nagbago ng anyo si Xiao Fei bilang isang maskuladong manok upang protektahan si 7. Matapos makita ang kakaibang anyo ni Xiao Fei, nagpasya si 13 na lumikas gamit ang kanyang dambuhalang ibon habang pinapanood sila ni Mad Bark at Xiaomi mula sa bubong. Pagkatapos nito, bumalik si 7 sa kanyang hair salon kung saan hiningi ni Chairman Jiang, ang pinuno ng Purity Society, ang kanyang serbisyo upang gupitan ang buhok nito. Ngunit pagkatapos ng mabilis na paggupit, ipinakita ni 7 ang larawan ng target, na naging dahilan upang magalit si Chairman Jiang dahil ang nais pala nito ay ipapatay ang lalaki sa larawan na kilala bilang Underpantsman. Binyantaan ni Chairman Jiang na sisirain ang salon kung hindi ito gagawin ni 7, kaya agad siyang lumipad kasama si Xiao Fei upang simulan ang misyon. Sa sumunod na eksena, ipinakitang palihim na nangongolekta ng mga pantalon at underwear ang Underpantsman mula sa isang tindahan. Hinaranggan siya ni 7 na nagpanggap bilang isang poste upang patisuran nito, ngunit mabilis ding tumakas ang lalaki matapos pulutin ang nalaglag na underwear. Sinundan siya ni 7 hanggang sa kanyang silid kung saan isinasabit ng lalaki ang kanyang mga koleksyon sa dingding habang masayang yakap-yakap ang mga ito. Habang nagmamasid si 7 mula sa loob ng isang kahon, biglang sapilitang pumasok si Chairman Jiang kasama ang kanyang mga kasamahan na may hawak na sulo upang sunugin ang mga koleksyon ng lalaki. Upang iligtas ang koleksyon, ginamit ni 7 ang kanyang gunting upang putulin ang sulo ni Chairman Jiang at lumabas sa kanyang pagkakaitlog para harangan sila. Ipinagtanggol ni 7 ang Underpantsman sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang pagkolekta ng underwear ay personal na libangan lamang nito na hindi naman nakakasakit sa iba. Gayunpaman, hindi nakinig si Chairman Jiang at inutusan ang kanyang mga kasamahan na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang patumbahin si 7. Pagkatapos ng mabilis na pag-atake, pinatumba ni Chairman Jiang si 7 gamit ang kanyang baton, ngunit mabilis ding bumangon si 7 upang salakayin ang mahinang bahagi nito. Ginamit ni Chairman Jiang ang kanyang Purity Force upang lumikha ng malakas na vortex na nagpatalsik kay 7 sa pader. Matapos ang laban, binuhat ng Underpantsman si 7 upang iligtas ito habang tinatangka silang habulin ni Chairman Jiang. Ngunit sa huling sandali, ginamit ni 7 ang kanyang siko upang patumbahin si Chairman Jiang mula sa likod habang mabilis namang tumakas si Daibo. Nagpasalamat ang Underpantsman kay 7 bago ito umalis, habang si 7 naman ay naiwan na masayang isinuot ang underwear sa kanyang ulo. Sa huling eksena, ipinakitang naglalakad si Daibo sa daan nang harangan niya ang isang unggoy na nakasuot upang bilhin ang suot nitong necktie. Pagkatapos nito, habang nagpapatuloy si 7 sa kanyang bagong buhay bilang assassin, ipinakita ang isang matandang babae na nagbebenta ng mga mamahaling orange sa daan.
Dahil sa mataas na presyo, dinaya ng matanda ang timangan bago nagkunwaring nasaktan upang pilitin ng lalaki na bilhin ang paninda. Habang naglalakad palayo ang matanda dala ang kanyang kita, nagtago si Seven sa isang carton sa tabi ng basurahan upang palihim siyang sunod sa Niren para sa kanyang bagong misyon. Sa sumunod na eksena, tinangka ni Seven na lapitan ang matanda habang nagtatago pa rin sa carton. Ngunit laking gulat niya nang bigla siyang lingunin ito at sunod-sunod na saksakin ang carton gamit ang kanyang baston. Akala ng matanda ay prutas lamang ang laman nito kaya umalis siya. Ngunit bago pa makabawi si Seven ay bigla siyang tinalonan at dinegilisan nito kaya siya ay na-flat sa daan. Matapos nito, sinundan ni Seven ang matanda patungo sa labas ng isang paaralan. Doon ay sinermonan ng matanda ang dalawang binata bago binigyan ng buto ang aso. Habang nakatalikod ang matanda, palihim na lumapit si Seven upang gupitin ang leeg nito gamit ang kanyang gunting. Subalit mabilis na nakailag ang matanda kaya ang supot ng gulay ang nagupit, habang kinagat naman ng aso ang salawal ni Seven kaya siya ay nakaladkad at tumalsik sa ere. Makalipas ang ilang sandali, hinarap ng matanda si Seven at sunod-sunod na sinaktan nito gamit ang hairpin. Sa kanyang galit, ginamit ni Seven ang kanyang chi upang patakbuhin ang gunting para gupitin ang kasuotan ng matanda na nagbunyag sa underwear nito. Dahil dito, nag-transform ang galit na matanda sa kanyang itim na battlesuit bilang si Black Rose upang bugbugin at paliparin si Seven sa hangin gamit ang kanyang baston. Samantala, habang nanunood ang mga bata sa labas ng paaralan, palihim na bumaril si Daibo ng 3 palaso mula sa bubong patungo sa apo ng matanda upang gamitin ang kahinaan nito. Nang makita ang panganib, mabilis na tumalon ang matanda upang seluhin ang mga palaso gamit ang sariling katawan para protektahan ang kanyang apo. Naawa si Seven sa sinapit ng maglola kaya ginamit niya ang kanyang lumilipad na gunting upang harangan ang iba pang paparating na palaso. Pagkatapos nito, ipinakitang ligtas na nakabalik ang matanda at ang kanyang apo sa kanilang tahanan. Kung saan lihim na tinatago ng anak nito ang isang dokumento ng insurance sa kanyang likod. Sa huling eksena, makikitang nag-iisip si Seven habang nakaupo sa bubong ng kanyang salon hawak ang inumin. Pagkatapos nito, ipinakita si Seven na tinatangkang atakihin ang isang nakaupong babae na nagngangalang Cola sa dulo ng pantalan. Subalit bago pa niya maituloy ang saksak, biglang umiyak ng madrama ang babae tungkol sa kanyang malungkot na tadhana, na naging dahilan upang mag-atubili si Seven. Nagkasundo ang dalawa na tutulungan muna ni Seven si Cola na matapos ang kanyang listahan ng mga huling hiling bago niya ito tuluyang patayin. Upang simulan ang listahan, magkasabay na inubos ng dalawa ang isang malaking bote ng Coke sa isang inuman. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa banyo kung saan magkatabing umihi nang nakatayo si Seven at si Cola gamit ang isang embudo. Sumunod naman ay nag-transform si 7 nanograms mahahabang binti at tumakbo ng walang suot na damit sa pampublikong daan at tren upang makakuha ng pansin hanggang sa siya ay arestuhin ng pulisya. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo sila sa ospital kung saan tinusok ni 7 nanograms Hyringilla sa puwit ang isang nurse, na nagresulta sa pagbato sa kanya ng napakaraming karayom bilang ganti. Kumain din sila sa isang mamahaling Mike Halen Star Restaurant kung saan halos hindi makabayad si Seven sa mahal ng sisingilin sa kanila. Pagkatapos nito, hinanap nila ang dating kasintahan ni Cola, at tinulungan ni Seven na hawakan ito habang malakas na sinisipa ni Cola ang hiyas nito bilang ganti. Nagtungo rin sila sa zoo kung saan pumasok si Cola sa kulungan ng isang leon. Kahit na natatakot si Seven, naging maamo ang leon nang magising at pinayagan si Cola na sakyan ito para sa isang larawan. Dahil hindi sila makatalon mula sa eroplano, ginamit ni Seven ang lumilipad na manok na si Xiao Fei upang lumipad silang dalawa pataas sa kalawakan. Habang nasa himpapawid, tinanggal ni Cola ang kanyang peluka na nagbunyag na siya ay kalbo dahil sa chemotherapy sa kanyang sakit na kanser. Inamin din niya na siya mismo ang nag-hire kay Seven gamit ang sariling ipon upang mamatay ng mas marangal. Sa huling eksena, matapos silang ligtas na makababa, dinala ni Seven si Cola sa isang doktor upang ipagamot ito gamit ang kanyang natitirang pera. Dahil sa kawalan ng pera, nagbenta muna ng nyog sa beach si Seven kasama si Daibo habang nagrereklamo sa kanilang sitwasyon. Galit na galit si Daibo dahil sa mga nakaraang palpak na misyon ni Seven, ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono para sa isang bagong trabaho. Agad nilang tinanggap ang alok at nagtungo si Seven sa Coastal Defense Headquarters.
Doon ay nakatagpo niya si Uncle Chen, ang nag-iisang natitirang opisyal na nagpakita ng radar kung saan may 3 paparating na submarino. Upang iligtas ang isla, binayaran niya si 7 nanograms 88 yuan upang pasukin ang pinakamalaking submarino at patayin ang kapitan nito. Dahil walang kagamitan sa pagsisid, ginamit ni 7 ang kanyang kakayahan upang mag-anyong isda at inihagis siya ni Uncle Chen sa dagat. Mabilis siyang nakalapit sa submarino at nagkunwaring nalulunod upang mahuli ng mga pirata. Sa loob ng submarino, nagtalo ang magkapatid na pirata kung pakukuluan o kakatayin ba si 7, habang si 7 naman ay pilit na nagpapanggap na patay sa kabila ng mga sipa at apak na natatanggap niya. Biglang dumating ang kanilang pinuno na si Captain Jack na nagmungkahi na gawin siyang sashimi. Habang hawak si 7, sinamantala ng ating bida ang pagkakataon at sinaksak si Jack gamit ang kanyang gunting. Ngunit hindi man lang nasaktan si Jack. Nag-transform pabalik si 7 at nag-usap sila bago inihanda ang kanyang espesyal na teknik. Sa kasamaang palad, madali lang siyang sinupil ni Jack at tinanggal ang tali ng kanyang buhok. Nang marinig ni Jack ang boses ni Daibo sa transceiver ni 7, naalala niya ang nakaraan. Sa isang flashback, ipinakitang natalo na si Jack noon ng isang mahiwagang shadow assassin na kamukha ni 7. Dahil dito, napagtanto ni Jack na mahina ang kasalukuyang 7 kaya sinuntok niya ito. Gayunpaman, nag-alok si Jack ng isang laro, kung magagawa siyang piliting mapaabante ng kahit isang hakbang, lisanin nila ang isla. Ginamit ni 7 ang Geba Egg na tumama sa mukha ng isang pirata, na naging sanhi ng pagkadulas nito patungo kay Jack. Napaatras na si Jack kaya tinupad niya ang kanyang pangako at pinaghiwalay ang submarino para umalis. Sa huli, ligtas ang isla, nakuha muli ni Uncle Chen ang kanyang pantalon, at bumalik si 7 sa pagbebenta ng nyog kasama si Daibo. Matapos ang huling misyon, makikita si 7 na nag-disguise bilang isang buko sa puno habang pinapanood ang mga babaeng nakabikini sa tabing dagat. Tumawag si Daibo sa transceiver upang paalalahanan siyang magtrabaho at hanapin ang kanilang target na isang kalbong mayamang lalaki. Habang nagmamasid gamit ang teleskopyo, napansin din ni 7 ang tila matikas na bodyguard na nagbabantay dito. Sa kasamaang palad, nabali ang sanggang kinasasabitan ni 7 kaya nahulog siya at nabuko ng mga tao. Dahilan upang mabilis siyang tumakas. Samantala, naglalakad ang kalbong target sa tulay kasama ang isang babae habang nakabuntot ang bodyguard na si He Dachan. Agad na sinipa ni Dachan ng isang alimango nang mapansin niya ito sa daan. Pagkatapos nito, nagpanggap si Daibo bilang larwang pato sa ilalim ng tulay ngunit nakita siya ni Dachan at sinubukang kagatin upang subukin ang tibay nito. Matapos iwanan ng pato, kinain ito ng isang malaking isda. Subalit agad na nailigtas ni 7 ang kasama sa pamamagitan ng paglabas mula sa bibig ng dambuhalang isda. Nang makatuntong muli sa tulay si 7, hinarap siya ni Dachan, isang bodyguard na may kakayahang patigasin ang sariling katawan gamit ang hard qigong. Nagpakilala rin si 7 bilang assassin ngunit kinain ng isda ang kanyang ipinatawag na gunting. Nang maglabas ng barilang bodyguard, agad siyang hinamon ni 7 sa isang Hollywood-style na labanan ng suntukan upang makaligtas. Sa kanilang tapatan, bawat suntok ni 7 sa matigas na katawan ni Dachan ay nagdulot lamang ng sakit sa sarili niyang kamay. Patuloy silang nagpalitan ng suntok magdamag hanggang sa sumunod na araw nang mapansin ni 7 na papatakas na ang target. Agad na nahuli ni Dachan si 7 gamit ang kanyang heart-to-heart 7-day lock na hindi pwedeng kalasin sa loob ng 7 araw. Habang magkasama dahil sa lock, bigla silang inatake ng isang babaeng assassin na si 13. Ginamit lamang ni 7 si Dachan bilang pananggalaban sa mga patalim nito hanggang sa mapilitan si 13 na umatras. Makalipas ang ilang sandali, napansin nila ang isang paparating na missile na tatama sa isla. Sa halip na tumakbo, buong tapang na hinarap ni Dachan ang missile gamit ang kanyang unbreakable body upang protektahan ang buong isla. Pagkatapos ng malakas na pagsabog, naligtas ang lahat habang si 7 naman ay naiwang nakatitig sa dagat kung saan nahulog ang matapang na bodyguard. Matapos lumubog sa dagat ng matapang na bodyguard na si Dachan, agad siyang iniligtas ni Xiao Fei gamit ang kanyang huling lakas. Pagkaahon, binalaan ni Daibo si 7 na mabilis silang tumakas dahil mapanganib ang kanilang kalaban mula sa Sutan. Sa sumunod na eksena, lumapag ang prinsipe ng Sutan sa tulay at sinuri si 7, kung saan nakita sa kanyang system na ito ay isang malaking banta.
Agad na nagpakawala ng laser blast ang prinsipe na sumire sa tulay, at maging ang gunting ni Seven ay madaling nahati sa dalawa ng kanyang laser blade. Nagmadali ang prinsipe patungo sa gitna ng isla upang hukayin ang natatanging energy stone sa ilalim ng higanteng bato. Sumigaw naman si Uncle Chen upang babalaan ang lahat na lulubog ang isla kapag nakuha ang bato, habang nag-broadcast din ang prinsipe ng babala sa mga mamamayan na lumikas na dahil gagamitin ang suta ng bato para sa pag-unlad ng kanilang teknolohiya. Samantala, habang nasa bangka, ipinaliwanag ni Daibo kay Seven ang tungkol sa walang katapusang digmaan ng bansang Xuanwu na naniniwala sa martial arts. At ng suta na naniniwala sa teknolohiya. Iniabot naman ni Dachan ang lahat ng kanyang natitirang pera kay Seven para sa assassination na nagkakahalaga ng mahigit 3,000 yuan. Sa kabilang banda, sinubukang pigilan ni Miao at Mad Bark ang prinsipe, ngunit madali lamang silang nag-api ng high-tech na armas nito. Binaril din siya ni Uncle Chen ngunit hinaranggan lamang ito ng shield ng prinsipe bago siya pinatumba ng isang ganting atake. Bigla namang lumapit si Cola at hinalikan ang prinsipe sa pisngi, na naging sanhi ng pagka-short circuit at pamumula ng mukha nito, bagaman agad din siyang nakabawi at kinulong ang bata sa isang bubble. Nang humarap ang prinsipe kay Chairman Jiang, nagpakita ito ng pambihirang lakas ng qigong na nagpalabas ng malakas na enerhiya upang samalag sa kanyang mga laser attack. Nagpalitan sila ng matitinding atake hanggang sa magbago ang anyo ng nakasuntok na robot ng prinsipe. Sa huling eksena, dumating si Seven upang seluhin ang laban at sinabihan si Chairman Jiang na magpahinga na habang nakahandang makipagtagisan ng espada laban sa prinsipe ng Suten. Sa pagsisimula ng laban, iniabot muna ni Daibo ang lahat ng perang nakuha niya kay Seven. Dahil kulang ang halaga, ibinigay rin ni Daibo ang dating espada ni Seven bago ito mawala ng memorya, na sa kasamaang palad ay kalaw-angin na. Agad na sumabak si Seven sa pakikipaglaban sa prinsipe ng Suten gamit ang kinalawang na espada. Subalit, sa tindi ng depensa at talas ng laser sword ng prinsipe, mabilis na nawasak ang kanyang armas at naging pira-piraso. Hinaranggan ni 13 ang prinsipe upang protektahan ang walang labang si Seven at idineklarang siya ang kukuha sa buhay nito. Habang nanganganib silang dalawa, biglang nagbago ang aura ni Seven at naging pula ang kanyang mga mata. Sa isang maikling flashback, naalala niya ang kanyang madilim na nakaraan bilang isang pinakamalakas na shadow assassin ng Xuanwu Country na may codename na Seven, kung saan tinraidor siya ng babaeng kanyang pinoprotektahan bago siya nahulog sa dagat. Pagbalik sa kasalukuyan, tuluyan ang nagising ang tunay na lakas ni Seven. Pinulot niya ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang maalamat na espada, ang Thousand Demon Dagger. Sa pamamagitan ng kanyang chi, muling nabuo ang espada na nagliyab sa kulay lilang liwanag at nagpakita ng kakaibang kapangyarihan. Nagulat ang prinsipe ng Suten nang makilala ang maalamat na espada ngunit agad pa rin nagpakawala ng sunod-sunod na missile at laser attack sa kanyang gagamiting full combat mode upang wakasan ang laban. Sa tulong ng Thousand Demon Dagger na kayang maghiwa-hiwalay at muling mabuo upang lagpasan ang anumang panangga, mabilis na nailagan at sinira ni Seven ang bawat atake ng prinsipe na sumire sa paligid. Sa isang huling mabilis na atake, tuluyan na disable ang robot armor ng prinsipe at tuluyan siyang natalo sa laban. Matapos ang laban, nawala ng malay si Seven dahil sa matinding pagod, habang si 13 naman ay nagpasya na iwanan ng espada sa tabi nito. Sa pagtatapos, nalaman ng ibang mga assassin na buhay pa si Seven. Habang dinala naman siya ng kanyang mga kaibigan sa klinika upang ipagamot upang magpagaling sa natamo niyang mga sugat. Sa isang mataong kainan sa gabi, tatlong magkakaibang mamamatay tao ang masayang nag-iinuman nang biglang maduwal ng dugo at mamatay ang isa sa kanila dahil sa isang pulang bulaklak na tumusok sa kanyang likod. Napagtanto ng dalawang naiwan na ito ay gawa ng mga kilabot na shadow assassin, habang isang babaeng may pulang buhok ang malamig na nakatitig sa kanila mula sa malayo. Pagkatapos nito, ipinakita ang iba't ibang sagisag ng mga mamamatay tao bago lumipat ang eksena sa salon ni Seven, kung saan pinapakitaan siya ni Chairman Jiang ng isang larawan ng lalaki. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Cola sakay ng kanyang skateboard at sumilip sa loob. Sa sumunod na eksena, nagkasama sina Seven at Cola sa tabing dagat. Nagpaturo si Seven na mag-skateboard ngunit paulit-ulit siyang natamba, hanggang sa magkasama silang uminom ng soft drink at nagkaroon ng isang sumpaan bago umalis si Cola kasama ang isang mutanteng butiki.
Samantala, sa isang madilim na kuweba, isang pinuno na may pulang mga mata ang nag-utos sa kanyang mga tauhan na hanapin at patayin si Seven. Pagbalik sa isla, habang naglalakad si Seven sa kalsada, magkasunod siyang tinangkang atakihin ng dalawang magkaibang asasin gamit ang yoyo at umiikot na talam, ngunit mabilis niya itong napigilan gamit ang kanyang lumilipad na gunting. Pagkatapos nito, nakasama naman niyang kumain si Dachan sa tabing dagat habang lumulubog ang araw. Nang sumapit ang gabi, nagtinda si 7 nanograms ulam sa kanyang kariton at binisita ang sugatang si Dabo sa ospital, kung saan nag-alala siya sa napakalaking halaga ng bayarin. Sa kalsada naman, tinangka siyang patayin ng isang asasin na may lilang buhok gamit ang nakal-alasong berdeng asido. Matapos umiwas gamit ang iba't ibang bagay, matagumpay na natalo at naitali ni Seven ang kalaban, at nakuha niya mula rito ang isang plaka ng Shadow Assassin. Dito ay mabilis na nagbalik sa kanyang isip ang kanyang madilim na nakaraan bilang isang maalamat na mamamatay tao. Sa bubong, lihim silang pinagmamasdan ni na 13 at ng kanyang guro bago sila tuluyang umalis. Sa sumunod na eksena, nagpasya si Seven na buksan ang kanyang aparador upang kunin ang kanyang lumang lilang kasuutan ng mamamatay tao. Lihim siyang umalis sa isla sakay ng isang maliit na bangka habang natutulog ang mga tao. Sa pagtatapos, ipinakita ang pagdating ng isang bagong kalaban sa kalsada, habang sa isang malayong templo, isang kalbong monghe ang nagmuni-muni sa ilalim ng buwan habang nakatitig sa isang lilang bulalakaw sa kalangitan. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang nakaraan ni Seven habang sugatan siyang tumatakbo sa gubat upang takasan ang mga mamamatay tao. Matapos mahiwa ang kanyang binti ng mga palaso, nagising si Dabo mula sa kanyang masamang panaginip sa loob ng klinika. Pagkatapos nito, naglakad si Dabo sa labas kasama si Xiao Fei at nadaanan ang wanted poster ni Seven na tinitingnan ng iba pang mga asasin sa isang kainan. Makalipas ang ilang sandali, pinasok ni Dabo ang silid ni Seven at laking gulat niya nang makitang wala na roon ang lilang kasuutan nito. Nagbalik sa kanyang isip ang alaala noong nakaraang 2 taon nang una niyang makita si Seven na hawak ang kasuutang yon, dahilan upang magpanik siya at magmadaling bumaba sa hagdan. Akala niya ay si Seven ang nasa barbershop, ngunit isang matandang babae pala ang nandoon habang si Seven naman ay naghahanda ng ilabas ang kanyang cart ng ulam. Sa sumunod na eksena, nakita ni Dabo si Uncle Chen na nagbukas ng isang kahon na may malaking diamant sa loob ng isang gusali. Samantala, abala si Seven sa pagtitinda sa tapat ng paaralan katabi ng flashy na pagbebenta ni Jack. Matapos maginarte, nagmadali si Dabo kay Seven upang ipakita ang isang wanted poster ng kahon ng kayamanan. Nang sumapit ang gabi, lihim na pinasok ni na Seven at Dabo ang klinika gamit ang blowpipe at panunungkit sa pinto. Hinanap ni Seven ang mga sangkap para sa 10 complete great nourishing soup sa mga drawer ng gamot, ngunit aksidente niyang na-trigger ang mga bitag kung saan sunod-sunod siyang inatake ng mga gumagalaw na drawer at malalaking kahoy. Matapos lagpasan ang mga bitag, nakarating siya sa silid ng furnace kung saan nakita niya si Uncle Chen na may pulang mga mata. Tinangka ni Seven na kunin ang kahon ng kayamanan, ngunit matapos niyang madulash, pinindot ni Uncle Chen ang remote upang magpalabas ng apoy at mga laser mula sa furnace. Ginamit ni Seven ang kanyang gunting upang sirain ang remote, ngunit bago niya makuha ang kahon, nahulog ang isang hawla at natrap ang kanyang kamay. Sa pagtatapos, habang lumulubog ang araw, naglayag sina Dabo na may kasamang determinasyon paalis ng isla habang nakasabit ang "for sale" na karatula sa pinto ng barbershop. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay sa karagatan, napanaginipan ni Seven na naging isang isda siya na kinain ng isang dambuhalang pufferfish. Pagkagising niya sa kanyang bolsa, nagluto siya ng malaking isda sa apoy ngunit nadismaya sa sunog na lasa nito bago matano ang isang isla sa malayo, ngunit bigla siyang natangay ng isang dambuhalang alon. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang kanyang mapa at nang arap na makarating sa Dali Kingdom at sa Kingdom of Women kung saan pinalilibutan siya ng maraming kaakit-akit na babae. Ngunit mabilis na naglaho ang kanyang pantasya nang maisip niyang magtatanggal sila ng maskara at magiging pangit ang kanilang mga mukha. Sa sumunod na eksena, nagising si Seven na nakakulong na sa isang hawla sa loob ng isang kuweba, habang binabantayan ng mga kawal kabilang ang isang pusa. Doon ay ipinakita sa kanya ng hari at prinsesa ng dali ang isang gwapong bihag na nasira ang mukha, dahilan upang matakot si Seven sa kanyang kapalaran. Makalipas ang 2 araw, dinala rin doon si Dabo bilang bihag.
Gamit ang kanyang lumilipad na gunting, mabilis na pinatumba ni Seven ang mga bantay upang sila ay makatakas. Gayunpaman, hinarang sila ni Ugly Master, ang sikat na taga-disenyo ng dali, na gumamit ng kanyang gintong salamin upang sanggahin ang atake ng gunting ni Seven. Sa gitna ng labanan, tinulungan sila ng pasang music hero ngunit tinamaan ito ng laser, habang si Seven naman ay nagapos. Nag-transform si Dabo upang barilin ang kalaban ngunit aksidente niyang nataman si Seven, na nagbunga ng isang komedyang agawan sa disco ball. Sa huli, nagpatugtog muli ang pusa ng musika na umakit sa kalaban. Kaya nagawang masira ni Seven ang salamin nito. Dito ay ipinakita ang nakaraan ng taga-disenyo kung paano siya iniwan ng kanyang kasintahan sa tren at nadapa sa basang kalsada habang umuulan ng gabi, na naging dahilan ng tuluyang pagkapangit ng kanyang dating gwapong mukha. Pagkatapos nito, tinalian ni na Seven ang umiiyak na taga-disenyo. Ginamit ni Seven ang mahiwagang salamin upang ibalik ang dating mukha ng gwapong prinsipe, ngunit matapos maghalikan ang prinsipe at prinsesa, sa pagtatapos, binigyan sila ng isang matibay na bolsa ng hari at masayang nagpaalam ang mga mamamayan sa dalampasigan habang dahan-daang naglalayag sina Seven, Dabo, at Xiao Fei paalis ng kanilang bansa habang naglalaglagan ng iba't ibang gamit mula kay Xiao Fei. Matapos ang pag-alis ni Seven sa isla, makikitang nagtitiklop ng mga damit si 11 habang malungkot namang nakatitig sa kawalan si 13 sa tabing dagat. Nilapitan siya ni 11 upang kausapin, ngunit nanatili itong tahimik kaya nagdesisyon si 11 na umalis gamit ang kanyang pakpak. Sa sumunod na eksena, nagpupush up si Dachshund sa playground nang biglang lumapag at umupo si 11 sa kanyang likod. Nagulat si Dachshund at sinite siya, ngunit makalipas ang isang oras ay pagod na bumagsak si 11 sa sahig. Tinangka niyang akitin si Dachshund gamit ang supot ng mga ginto, ngunit lumayo si Dachshund habang may hawak na posas. Upang makuha ang simpatsya nito, niyakap siya ng mahigpit ni 11 habang umiiyak ng peke, bago tuluyang naglakad palayo nang hindi ito gumana. Dahil dito, binalikan siya ni Dachshund upang isauli ang ginto at ibalik ang bayad dahil sa tingin niya ay hindi niya nagampanan ang kanyang trabaho. Makalipas ang ilang sandali, samantala, magkasamang sumakay sa bangka sina 11 at Dachshund bago lumubog sa tubig upang dumaan sa isang kuweba. Pagkaahon nila, napansin ni Dachshund ang lason sa pagkain ni 11 sa isang kainan. Isang lalaking may lilang buhok ang lumapit upang akitin si 11, ngunit agad na pinigilan ni Dachshund ang kamay nito upang simulan ang labanan. Ginamit ni Dachshund ang kanyang gintong katawan upang salagin ang mga espada ng kalaban hanggang sa masira ang mga ito. Isang assassin na may kedena ang sumulpot upang igapos si Dachshund, habang binalot naman ng lubid ng dalawang kalaban si 11 sa himpapawid. Sa kabila nito, nagawa pa ring talunin ni Dachshund ang assassin gamit ang kanyang kamao. Pagkatapos nito, dinala si 11 sa Flying Bird Sect kung saan siya ay iginapos habang sugatan. Biglang sinira ni Dachshund ang pintuan habang pasan ang karatula ng sekta, at dahil sa galit matapos makita si 11, pinaganya niya ang kanyang golden body. Pinatumba niya ang mga disipulo, ngunit nagawang sugatan ng pinuno ang kanyang likod gamit ang kumikinang na espada. Ginamit ni Dachshund ang kanyang 7-day solid love lock upang higpitan ang pinuno hanggang sa bumagsak sila sa sahig at mawalan ito ng malay. Matapos mapalaya si 11, iniabot sa kanya ni Dachshund ang secret manual bago sila masayang umalis habang pasan-pasan niya ito sa damuhan sa ilalim ng paglubog ng araw. Pagdating ni na 7, Daibo, at Xiao Fei sa dalampasigan ng Rock Country, agad na tiningnan ni 7 ang kanyang mapa habang may nakatayong maskuladong lalaki sa kanilang tabi. Pagkatapos nito, naglakad sila sa loob ng syudad kung saan makikita ang mga mamamayan na abala sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay, pag-eehersisyo, at pagpapalaki ng kalamnan. Umupo ang tatlo sa isang kainan, kung saan sinubukan ni 7 na mag-order habang nagulat naman sila sa katabing lalaki na kumakain ng hilaw na pulbos pampalaki ng kalamnan. Doon ay biglang lumitaw ang sikat na bodybuilder ng bansa na si Chen Bobi habang nagbubuhat ng weights at ipinagmamalaki ang kanyang malaking dibdib sa harap ng mga humahanga sa kanya. Hinamon niya si 7 sa isang paligsahan sa loob ng isang malaking arena na puno ng mga nanunood, kung saan nakakulong din sina Daibo at Xiao Fei sa isang hawla. Sa unang pagsubok na tinawag na Copper Wall and Iron Wall, kailangan nilang sirain ang mga nakaharang na pader. Habang nahihirapan si 7 na sirain ang mga ito at pinagbawalang gamitin ang kanyang gunting.
Mabilis namang winasak ni Bobby ang lahat ng harang. Sa sumunod na pagsubok na pagbasag ng bato sa dibdib, isang malaking bato ang ibinagsak kay Seven na naging dahilan upang halos mawalan siya ng malay, ngunit agad siyang nagising nang may magtangkang magbigay sa kanya ng resuscitation. Pagkatapos nito, ipinakita ni Bobby ang kanyang pinakamalakas na anyo kung saan naging kulay ginto ang kanyang buong katawan. Sinubukan ni Seven na atakihin si Bobby, ngunit walang epekto ang kanyang mga patama. Sa sandaling yun, ipinakita ang nakaraan ni Bobby kung saan siya ay isang payat at mahinang bata na palaging inaapi ng iba, kaya naman nagsikap siyang magsanay araw-araw upang maging malakas at respetuhin. Bumalik ang eksena sa laban kung saan iniwasan ni Seven ang kamao ni Bobby at itinuro ang kanyang daliri sa pusod nito. Dahil dito, nawala ang gintong baluti ni Bobby at tuluyan siyang pinatumba ni Seven gamit ang isang malakas na suntok sa mukha. Matapos ang laban, idineklara si Seven bilang panalo, at umalis silang tatlo habang pagod na pagod si Seven sa isang eskinita. Sa huling eksena sa dalampasigan bago sila umalis gamit ang bolsa, binigyan sila ni Bobby ng isang malaking garapon ng protein powder bilang regalo, bago tuluyang naglayag sina Seven patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Sa tabing dagat, habang nagpapahinga sina Seven at Xiao Fei kasama si Chip Life Hua na nagluluto ng pakpak ng manok sa apoy, biglang dumating ang takot na si Pingan na hinahabol ng manggagamot na si Axo. Pagkatapos umalis ng sasakyang panghimpapawid ng Prince of Stan, lumapit si Seven kay Chip Life Hua upang humingi ng tulong. Binigyan siya nito ng isang mahiwagang papel, at pagkatapos gumapang sa isang slide, bigla silang hinigop ni Xiao Fei ng isang malaking asul na portal. Pagkalipas ng 2 oras, lumitaw sila sa langit at bumagsak si Seven ng patiwarik sa isang manhole sa Xuanwu Country. Isang grupo ng mga kalaban na pinamumunuan ng isang maskuladong mandirigma ang lumapit sa kanila upang umatake. Ngunit bago pa sila masaktan, mabilis na hinayla at iniligtas si Seven ni Ouyang Zhan. Ipinakita ni Ouyang Zhan ang kanyang praise boxing kung saan madali niyang tinalo ang mga kalaban sa pamamagitan ng pagpindot sa kanilang kiliti bago sila tuluyang naitaboy. Pagkatapos nito, itinuro ni Ouyang Zhan ang dambuhalang gusali ng Dragon Mansion kung nasaan ang lunas na kailangan nila. Sinubukan ni Seven na ihagis si Xiao Fei para makalipad sila, ngunit bumagsak lang ito sa semento. Makalipas ang 30 minuto, matapos ang nakakapagod na pag-akyat sa napakahabang hagdan ng Dragon Mansion, hinarang sina Seven at Xiao Fei ng 2 malalakas na bantay na may pulang tigre at asul na dragon aura. Sa sumunod na eksena, ipinakita sina Seven at Xiao Fei na bugbog sarado, balot ng benda, at nakatali na sa loob ng isang silid. Habang tinitingnan ni Seven ang kanyang sirang pocket watch gamit ang magnifying glass ni Xiao Fei, pumasok ang 2 bantay upang tuluyan silang gapyusan. Ngunit biglang sumaklolo si Ouyang Zhan mula sa bubong at nakipaglaban sa asul at pulang bantay. Matapos makiisa sa laban, ibinalik ni Ouyang Zhan ang papel kay Seven, ngunit bigla niyang naalala ang nakaraan kung saan nakita niya si Seven sa kanyang shadow assassin form sa tabi ng bangkay ng kanyang guro. Dahil dito, seryosong tiningnan ni Ouyang Zhan si Seven na may emosyon ng paghihiganti. Sa huling bahagi, tinulungan ni Seven si Xiao Fei na makapasok sa manhole bago niya ito isinara, at naglakad si Seven mag-isa sa kalsada dala ang kanyang sako habang nakatingin sa Dragon Mansion sa kalayuan. Sa sumunod na eksena, naglalakad si Seven sa ibabaw ng isang matarik na bangin sa ilalim ng maulap na kalangitan. Pagkatapos nito, may nakita siyang maliit na asul na bulaklak sa isang sanga at pinitas ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa isang malawak na plataporma kung saan nakatayo ang isang malaking rebulto ng mandirigmang may pakpak. Inilapag ni Seven ang kanyang bag, umupo ng naka-cross-leg, at nagsimulang kumain at uminom ng dala niyang pagkain. Makalipas ang ilang sandali, tumalon si 13 pababa mula sa tuktok ng rebulto, inilabas ang kanyang 2 daggers, at itinutok ang mga ito kay Seven upang hingin ng 1,000 demon daggers. Habang nakaupo pa rin si Seven at patuloy na kumakain, seryoso siyang tiningnan ni 13. Sa sumunod na eksena, ipinakita si Ouyang Zhan na nakatago sa gilid at lihim na nagmamasid sa kanilang dalawa. Biglang lumitaw ang isang lumulutang na pulang butil sa hangin at inatake si Seven, na mabilis namang nakaiwas. Kasunod nito, lumitaw ang isang bulag na monghe sa puting kasuutan na tinatawag na Eyeless Sorcerer habang lumulutang sa tapat ng rebulto.
Ginamit ng monghe ang mga pulang butil sa kanyang leeg at pinalipad ang mga ito patungo kay Seven. Napilitang tumayo si Seven at nakipaglaban gamit ang kanyang asul na gunting upang sanggahin ang mabilis na pag-atake ng mga lumilipad na butil, ngunit nasugatan pa rin siya sa balikat. Matapos mapatamba si Seven, gumawa ng malaking pagsabog sa lupa ang isa sa mga malalaking pulang butil, ngunit mabilis na nakailag si Seven. Sa sumunod na eksena, tumayo si 13 sa harap ni Seven upang sanggahin ang mga susunod na butil gamit ang kanyang daggers at protektahan si Seven. Ngunit pinalakas ng Eyeless Sorcerer ang kanyang kapangyarihan at ginamitan sila ng isang malaking pulang dome grid na tuluyang kumulong kay 13. Dahil dito, nagbago ang anyo ni Seven, naging kulay pula ang kanyang mga mata. At binalot siya ng lilang aura bago siya mabilis na lumundag patungo sa monghe upang umatake gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, hinaranggan ng Eyeless Sorcerer ang kanyang saksak gamit ang isang gintong kalasag, at pagkatapos ay nagpalabas ng malakas na enerhiya mula sa kanyang kumikinang na mga mata na nagpatalsik kay Seven. Upang iligtas si 13 mula sa sunod-sunod na malalaking pagsabog ng mga pulang orbs, mabilis na hinaranggan ni Seven ang katawan ni 13 gamit ang kanyang sarili. Habang magkasama silang bumabagsak sa isang madilim na kawalan habang yakap niya ito. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang mapa ng daigdig kung saan nakaturo ang lokasyon ng Chicken Island. Pagkatapos nito, makikitang nakaupo sina Seven at Daibo sa harap ng kanilang barberya habang pinapanood ang kalabang sila na SMT na dinudumog ng maraming tao. Ipinakita ng mga estilista ng kalabang salon ang kanilang iba't ibang kakaibang estilo ng paggupit ng buhok, na nagpabilib sa mga manunood ngunit nagdulot ng pangamba kay Daibo. Upang mapalakas ang kanilang negosyo, nag-ensayo si Seven sa tabing dagat habang nagbubuhat at tumatakbo. Matapos nito, binigyan niya si Hidacha ng bagong flat-top na gupit, habang nakipagkasundo naman si Daibo sa huli gamit ang isang wanted poster. Naghanda si Seven na ipakita ang kanyang bagong hair wax, kung saan ginamitan niya ito ng salamin upang iayos ang kanyang buhok sa isang spiky top knot bago siya mabilis na sinuntok ni Daibo sa mukha. Makalipas ang ilang sandali, umupo si Seven sa isang kainan sa labas kung saan biglang sumalo sa kanya ang isang sikat na manunugal na si Gambling God Afa. Nagpakita si Afa ng mabilis na pagbalasa ng mga baraha at naghagis ng dice sa ilalim ng isang baso, ngunit nagulat siya nang makitang sira ang kanyang dice, dahilan upang matamba siya kasama ang mesa. Pagkatapos nito, inatake si 7 nanograms naglalakad na nagtitinda ng beef ball na si Liuan, nagamulong tulad ng bola sa tabing dagat at binugbog si Seven sa pamamagitan ng mabilis na serye ng mga patama. Matapos makaiwas sa huling bagsak ng kalaban, kinain ni Seven ang isa sa mga nahulog na beef ball at binigyan ito ng thumbs up bago tuluyang sumuko si Liuan. Sa sumunod na eksena, nagtungo si Seven sa isang pampublikong banyo kung saan nakatagpo niya ang isang nakamaskarang asul na ninja na si Normal Assassin. Mabilis na umatake ang ninja gamit ang kanyang katana, ngunit madali siyang iniwasan at pinatumba ni Seven sa sahig ng banyo. Matapos ang pangyayaring ito, tumakbo si Seven sa kalye ng isla at hinarang ni Springwind Ichiro kasama sina 13 at Green Phoenix. Nagpasikat si Ichiro gamit ang kanyang katana, ngunit mabilis na hinaranggan at pinigilan ni Seven ang kanyang mga saksak gamit ang gunting bago niya ito sinuntok sa mukha upang tuluyang mapatamba. Sa huling eksena, kumaway si Seven habang naglalakad paalis habang seryosong nakatitig sa kanya si 13 sa ilalim ng papalubog na araw. Pagkatapos nito, pumasok si Springwind Ichiro sa barberya ni Seven. Inalis niya ang kanyang maskara, kaya naman ginupitan siya ni 7 nanograms bagong estilo ng buhok bago sila nagkamay. Makalipas ang ilang sandali, sa tapat ng katabing salon na SMT, isang mamamayan ang lumabas na may kakaibang makulay na buhok, ngunit biglang may sumabog sa bintana ng salon dahilan upang magtakbuhan ang mga tao sa labas. Samantala, sa ibabaw ng isang bubong, nagkaharap sina 7 at 13. Inilabas ni 13 ang kanyang mga daggers at itinutok ito kay 7 upang umatake. Sa sandaling yun, ipinakita ang nakaraan ni 13 noong bata pa siya habang nagsasanay sa ilalim ng kanyang gurong si Green Phoenix, kung saan binigyan siya nito ng isang espada. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan mabilis na umatake si 13 gamit ang kanyang Wind and Moon Slash, na nagpakawala ng berdeng enerhiya.
Mabilis namang nakailag si Seven sa pamamagitan ng pag-split ng kanyang gunting upang sanggahin ang mga patama nito bago siya gumawa ng handstand flip sa ibabaw ng kanyang gunting. Matapos ang matinding tapatan, nagawa ni Seven na hawakan ang kamay ni 13 upang patigilin ang kanyang atake. Nang bitawan ni Seven ang kanyang daggers, niyakap siya ni 13. Ngunit biglang may lumipad na lilang patalim patungo sa likod ni 13 na mabilis namang hinati ni Seven gamit ang kanyang gunting upang protektahan ito habang pinutol ang lilang tali. Dahil sa lason, nawala ng malay si 13 sa kanyang bisig. Sa sumunod na eksena, makikitang sinusubukan ni Seven na gupitan ang isang lalaking may mahabang buhok sa kanyang shop habang si Dabo naman ay nagpakita ng isang mataas na bayarin. Dahil dito, nagpasya si Seven na kumuha ng isang misyon mula sa kanilang katalog upang kumita ng pera. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita ang gate ng himpilan ng mga aso sa gabi kung saan may natutulog na bantay na may aklat sa kanyang mukha. Biglang dumating ang isang pusa na may salamin na nagpatambas sa mga bantay at iba pang aso gamit ang pulang enerhiya ng kanyang gitara habang natutulog ang leader nilang si Mad Bark. Pagkatapos nito, makikita si Mad Bark na nakahiga sa kama na puno ng benda habang umiiyak ang leader ng mga pusa na si Meow. Sa isang flashback, nagtunggali ang dalawa gamit ang kanilang mga gitara sa isang musical battle. Sa kalagitnaan ng laban, nagawa ng pusa na gapyusan si Mad Bark gamit ang kanyang pulang nota. Ngunit bigla siyang hinampes ni 7 nanograms bote ng alak sa ulo habang ito ay nagpapanggap bilang isang aso. Dahil dito, ibinahagi ni Meow ang kanyang nakaraan kay 7 at Dabo. Bago sila binayaran upang iligpit si Mad Bark. Saglit na ipinakita si 7 na naglalakad sa ilalim ng ulan at nag-iisa sa kanyang madilim na kwarto. Samantala, gumamit si Dabo ng headphone at baril upang patamaan ang pusa ngunit nagawa nitong iwasan ang mga bala. Inilagay ni 7 si Xiao Fei sa kanyang ulo bilang proteksyon bago sumugod gamit ang gunting. Ngunit natapon siya pababa matapos ang laban sa ibabaw ng puno. Tatapusin na sana ng pusa ang nakataling si Mad Bark ngunit hamarang si Meow upang protektahan ito. Habang nakahiga si 7 sa lupa, nagawa niyang patumbahin ang pusa sa pamamagitan ng pagpapatapat ng kanyang mabahong paa sa ilong nito. Pagkatapos, ipinakita ang kanilang masasayang alaala habang naglalakbay at kumakain ng magkasama bago sila nagkahiwalay dahil sa magkaibang lahi. Kumanta si Mad Bark habang tumutugtog ng gitara, na nagdulot ng labis na pag-iyak kay Meow gayon din kina 7, Dabo, at Xiao Fei habang kumakain ng popcorn. Sa huling eksena, sumakay si Mad Bark sa isang bolsa upang lisanin ang isla habang kumakawi sa kanya ang kanyang mga kaibigan mula sa pantalan. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang isang batang babae na si Cola na masayang nagpapadulas sa kanyang skateboard sa mga daan ng isla habang sumisikat ang araw. Tumungo siya sa barbershop ni 7 kung saan siya ay ginupitan, ngunit nagulat si 7 nang tanggalin ang kanyang buhok at makitang kalbo pala ito at gumagamit lamang ng peluka. Pagkatapos nito, lumapit si Cola kay Dabo at naglatag ng isang makapal na salansan ng pera sa mesa, na naging dahilan upang maging lubos na interesado si 7 sa kanyang alok. Makalipas ang ilang sandali, magkasama silang sumakay sa pulang scooter ni 7 habang binabaybay ang kalsada sa tabi ng dagat habang masayang nagpapadulas si Cola. Dinala rin siya ni 7 kay Uncle Chen, kung saan pinainom siya ng doktor ng fermented bean curd bago siya pinatigil. Habang nakatayo si Cola sa tabing dagat, biglang inatake si 7 nanograms butiking assassin gamit ang mahabang dila nito. Pagkatapos nito, naglakad si Cola sa kagubatan at tinawagan si 7, ngunit nahirapan itong sumagot dahil kasalukuyang iginagapos. Samantala, lumitaw ang isang lalaking may salamin na si Prince of Stan mula sa mga puno, at ginamit ang kanyang teknolohiya upang paliparin ang isang nakabaong metal na kagamitan. Sinuot niya ang kanyang high-tech na coat at lumipad paitaas bago lumapag ang isang malaking spaceship sa gitna ng kagubatan. Doon ay biglang hinarang ni Cola si Prince of Stan at hinawakan ang kanyang ilong, na naging dahilan upang maparalisa ang katawan nito dahil sa espesyal na kakayahan ni Cola. Sa sumunod na eksena, makikitang natutulog si 7 habang nakasakay sa scooter, habang ang butiking assassin naman ay nakakaladkad sa likod nito. Ipinakita si Cola na nakasakay sa spaceship at masayang nakatingin sa labas ng bintana habang pinagmamasdan ang napakamodernong lungsod ng Stan. Nang makarating sila sa hangar ng Stern Tower, sinipa ni Cola ang isang maliit na robot na sumusuri sa kanya bago sila pumasok sa loob.
Pinanood ni na Prince of Stan at Cola ang paglubog ng araw mula sa malaking bintana. Habang ipinapakita sa holographic screen na si Cola ay biktima ng isang nabigong genetic experiment at may malubhang karamdaman. Matapos malaman ang kanyang kondisyon, malungkot na lumakad palayo si Cola habang tinatanaw siya ni Prince of Stan. Sa huling eksena, muling nagkasama sina Seven at Cola sa isla, habang masaya silang sumasakay sa scooter patungo sa paglubog ng araw habang lihim silang pinapanood ng mga siyentipiko mula sa himpapawid. Sa sumunod na eksena, makikitang nagtitinda si 7 nanograms mga pagkain sa labas ng isang paaralan habang kumakain ang isang mag-aaral. Lumapit ang isa pang mag-aaral, at habang nilalagyan ni 7 nanograms sarsa ang pagkain nito ay bigla siyang tinawagan ni Dabo sa telepono. Dahil sa pagkagulat, natapon ang sarsa sa ulo ng bata. Pagkatapos nito, ipinakita ang isang muscular na lalaki sa kanyang pandayan habang si 13 naman ay naghihintay sa labas bago sila umalis. Makalipas ang ilang sandali, habang nag-eehersisyo si 7 sa kanyang bubong ay biglang lumapag si Captain Jack kasama ang kanyang 2 tauhan. Dramatikong nagposisyon si Captain Jack at hinamon si 7 sa isang labanan habang hawak ang kanyang espada, ngunit naglabas din si 7 nanograms kanyang gunting upang magtanggol. Dito ay naalala ni Captain Jack ang kanyang nakaraang pagkatalo laban sa isang misteryosong mamamatay tao na samugat sa kanyang dibdib gamit ang espada. Nalito naman si 7 dahil wala siyang maalala sa naganap, kaya naman ipinakita ni Captain Jack na binihag nila si Dabo na nakatali sa isang malaking paputok na may nakasinding kandila. Upang iligtas si Dabo, pinatira ni 7 ang kanyang umiikot na gunting, ngunit hinarang ito ng mga tauhan ni Jack gamit ang isang hugis pusong kalasag. Sinubukan muli ni 7 na hatiin ang kanyang gunting upang umatake mula sa magkabilang panig, ngunit nagawa pa rin itong ilihis ng kalasag. Samantala, tahimik na nakaupo si 13 sa isang mataas na puno habang hawak ang mahiwagang espada ni 7 at nagmamasid sa labanan. Nang muling umatake si 7, nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata at nagpakawala siya ng isang malakas na asul na enerhiya na tuluyang sumire sa hugis pusong kalasag ng mga kalaban. Muli namang naalala ni Captain Jack ang kanyang nakaraan kung saan nagawa ng mamamatay tao na putulin ang kanyang mohawk na buhok bago siya napatumba. Matapos masira ang kanilang kalasag, mabilis na tumakas si Captain Jack at ang kanyang mga tauhan habang si 7 naman ay lumuhad sa bubong upang patayin ang apoy sa kandila ng paputok. Sa huling eksena, habang nagpapahinga si 7 ay bigla siyang inatake ni 13 mula sa itaas, na naging dahilan upang magsalubong ang kanilang mga armas sa isang mabilis na pag-atake. Sa sumunod na eksena, pumasok si 7 sa barbershop na may suot na curtain sa kanyang ulo habang inaayos naman ni Dabo ang kanyang mga balahibo. Inabot ni 7 ang kanyang telepono kay Dabo, at nang makita nito ang larawan ni 7 na nakatali ay nagmamadali siyang tumakbo palabas habang sinusundan ang direksyon sa mapa. Pagkatapos nito, naalala ni Dabo ang kanyang nakaraang pagkatalo sa kamay ng isang malaking kayumangging manok. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Dabo sa isang bakanteng pabilog na lupain at lumingon sa kanyang paligid. Doon ay hinarap siya ng isang dambuhalang dilaw na manok na may mekanikal na kamay na kilala bilang si King Pheasant. Muli namang sumariwa kay Dabo ang alaala ng kanyang yumaong kaibigan na walang awang pinaslang ni King Pheasant. Ipinakita rin sa isang flashback kung paano nakuha at binago ng mga siyentipiko ng Stan ang katawan ni King Pheasant upang gawin siyang isang cyborg na sundalo. Sa kasalukuyan, sinunggaban ni King Pheasant si Dabo sa leeg gamit ang kanyang mekanikal na kamay upang simulan ang pagpapahirap dito. Upang makalaban, nagpalabas si Dabo ng kanyang asul na lakas at nagbagong anyo sa isang malaking maskuladong ibon. Mabilis na sumugod si Dabo habang iniiwasan ang mga tira ng kalaban, at nagtuos ang dalawa sa himpapawid sa pamamagitan ng pagpapalitan ng matitinding sipa at suntok. Nagawa namang basahin ng robot na kamay ni King Pheasant ang mga galaw ni Dabo, kaya naman nagpakawala siya ng isang napakalakas na pagsabog mula sa kanyang kanya na nagpabagsak kay Dabo sa lupa. Nakahiga si Dabo sa gitna ng usok habang tinututukan siya ni King Pheasant ng kanyan upang tapusin ang kanyang buhay. Naalala ni Dabo ang kanyang pagsasanay at ang kanyang pangakong protektahan si Xiao Fei matapos ang pagkamatay ng kanyang kaibigan. Nang magising si Dabo, muli siyang binalak patamaan ng kalaban ngunit biglang sumulpot si 7 at pinutol ang mga cable ng mekanikal na kamay ni King Pheasant gamit ang kanyang gunting.
Nang mawala ng enerhiya ang kalaban, pinatumba siya ni Seven sa pamamagitan ng isang malakas na suntok habang kasama si Xiao Fei. Sa huling eksena, ipinakita si Seven na nagtatanggal ng mga benda sa katawan ni Dabo sa loob ng shop habang masaya silang nakatingin sa labas ng bintana. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang isang desolado at manyebeng bundok kung saan ang isang muscular na lalaking may asul na buhok ay namumulot ng bungo ng hayop. Biglang lumabas ang isang dambuhalang puting halimaw mula sa kuweba at umatungal paitaas. Pagkatapos nito, naglalakad sa niebe si Green Phoenix nang makatagpo niya ang asul ang buhok na lalaki. Tahimik na naglakad palagpas si Green Phoenix, ngunit dahil sa galit ay agad siyang inatake ng lalaki. Mabilis na iniwasan nito ni Green Phoenix at pinaslang ang kalaban gamit ang kanyang dalawang espada. Mula sa likod ng bato, lihim na nanunood ang batang si 13 na may bitbit na supot habang naglalakad palayo si Green Phoenix matapos kanyang laban. Ipinakita sa sumunod na eksena ang pinuno ng mga shadow assassin na nakaupo sa kanyang trono habang ibinabato ang isang medalya sa 15 taong gulang na si Seven na nakaluhod sa kanyang harapan, habang nakatingin ang iba pang mga assassin. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad si Seven sa isang desoladong bangin habang lihim siyang pinagmamasdan ni Redtooth mula sa itaas. Biglang tumalon pababa si Redtooth na naging dahilan upang gumuho ang mga bato at harangan ang daan ni Seven. Dito ay hinarap ni Redtooth si Seven upang simulan ang laban dahil sa kanyang interes sa medalya. Agad na nagpalabas ng pulang enerhiya at matatalas na kuko si Redtooth upang walang awang atakihin si Seven. Nagpalitan sila ng mabilis na pag-atake sa gitna ng bangin. Ngunit dahil sa bilis at lakas ni Redtooth ay nagawa niyang sugatan si Seven sa kanyang balikat. Sinubukan pa ring lumaban ni Seven, subalit nagawa siyang mapatamba at pinsalay ng kalaban. Tatapusin na sana ni Redtooth si Seven nang biglang lumitaw si Green Phoenix upang harangan ang huling pag-atake gamit ang kanyang espada. Nang matapos ang labanan at umalis si Redtooth, ipinakita si Seven na nag-iisa at naglalakad sa isang madilim na lawa na puno ng mga nakatusok na espada sa ilalim ng lilang kalangitan. Sa huling eksena, tumingala si Seven at nakita ang kanyang 1,000 demon daggers na unti-unting nabubuo habang nakabantay ang isang malaking demonyo sa itaas nito. Namili muna ng mga gulay si Chairman Jiang sa isang tabi ng daan. Pagkatapos nito, naglakad siya pauwi at dumaan sa isang bulletin board at pampublikong banyo kung saan natakot sa kanya ang isang aso. Pagdating sa kanyang clinic na may pangalang God's Hand, sumapit ang gabi habang mag-isa siyang kumakain ng hapunan sa ilalim ng ilaw. Biglang may kamay na humawi sa tabing ng pinto at lumitaw ang isang lalaking may berdeng buhok na si Chia. Nang tanggalin nito ang kanyang maskara, ipinakita niya ang kanyang nakatatakot na ngiti na puno ng matatalas na ngipin. Agad na pinasabog ni Chia ang clinic gamit ang dilaw na enerhiya, dahilan upang mapatapon sa damuhan si Chairman Jiang. Upang lumaban, pinaga niya ni Chairman Jiang ang kanyang asul na kapangyarihan habang bumubuhos naman ng pulang enerhiya kay Chia. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kanilang pagtatapat, at nagpatuloy ang kanilang mabilis na bakbakan sa himpapawid. Sa huli, tumalsik si Chairman Jiang malapit sa tindahan nina Seven at Dachan. Sinubukan nina Seven at Dachan na makialam nang sumugod si Chia. Ginamit ni Dachan ang kanyang indestructible body technique upang harangan ang kagat ng kalaban, habang ginamit naman siya ni Seven bilang isang gintong espada sa isang mala-video game na labanan. Gayunpaman, madaling binuwag ni Chia ang depensa ni Dachan, sinugatan ito sa leeg, at itinapon palayo. Ginamit ni Seven ang kanyang lumilipad na gunting, ngunit madali lang itong nasalag ni Chia. Sa gitna ng panganib, lumapit si Chairman Jiang kay Seven upang ituro ang isang espesyal na teknik kung saan kailangan nilang maglapat ng mga hand seal. Dahil kailangan nilang maghalikan para mapaganya ito, kapwa na mula ang kanilang mga pisngi. Habang sumusugod si Chia, biglang hamarang sa kanilang tapat ang ibong si Xiao Fei. Kasunod nito, ipinakita ang nakaraan ni Chia sa White Lily Sect kung saan kasama niya ang mas nakatatandang si Jiang Huilian. Nang ipagtapat ni Chia ang kanyang nararamdaman sa ilalim ng ulan, tinanggihan siya nito dahil ipinagbabawal ang pag-ibig sa kanilang sekta. Dahil dito, pinasok ni Chia ang isang kuweba at kinuha ang kapangyarihan ng demon mula sa pulang lawa. Bumalik siya upang maghasik ng kaguluhan, ngunit pinakalma siya ni Jiang Huilian gamit ang kanyang asul na enerhiya. Habang nagtatago sa likod ng puno sina Seven, Xiao Fei, at Daibo,
makikitang nasugatan si Redtooth ngunit patuloy pa rin itong nakangiti. Naghanda si Jiang para sa isa pang pag-atake at naglabas ng dambuhalang asul na liwanag na umabot hanggang sa kalangitan. Mula sa malayo, tahimik na nanunood sina Blue Phoenix at 13 habang unti-unting nililinis ng liwanag ang pulang enerhiya mula kay Redtooth. Matapos ang matinding pagpigil, nagawang labanan ni Redtooth ang kapangyarihan ni Jiang na naging sanhi ng pagkawala ng liwanag. Dahil sa pagod, nanghina si Jiang at bumalik sa pagiging matanda habang dahan-daang lumalapit si Redtooth. Tinangka ni Seven na mamagitan ngunit mabilis siyang sinaktan at sinakal ni Redtooth. Sa puntong ito, biglang nagbago ng anyo si Xiao Fei upang maging malaki at maskulado, at sinuntok si Redtooth upang mapatalsik ito. Gayunpaman, mabilis na pinabagsak ni Redtooth si Xiao Fei pabalik sa kanyang maliit na anyo. Sa galit ni Daibo, uminom siya ng gamot upang mag-transform sa isang dambuhalang itim na ibon at inatake si Redtooth, ngunit malubha rin siyang nasugatan at napabagsak. Muling nilapitan ni Redtooth ang nanghihinang si Seven at binuhat ito sa leeg. Habang sakal, nagbago ang kulay ng mga mata ni Seven at pumasok ang kanyang kamalayan sa isang kakaibang dimensyon kung saan hinarap niya ang kanyang nakaraang sarili bilang isang shadow assassin. Nang magbalik ang kanyang diwa, lumitaw si Blue Phoenix upang iligtas si Seven at hinarap si Redtooth gamit ang kanyang dalawang espada. Naglabas si Blue Phoenix ng isang dambuhalang pink na proteksyon na bumalat sa buong paligid habang pinalabas niya si 13. Sa loob ng harang, kinuha ni Seven ang Thousand Demon Dagger at nakipaglaban kay Redtooth gamit ang mga naghihiwalay na piraso ng talam nito. Matapos nito, ginamit ni Seven ang kanyang asul na gunting habang si Redtooth naman ay nag-transform sa isang pulang halimaw. Ang kanilang pagtatagpo ay nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Nang mapawi ang usok, makikitang sugatan si Redtooth. Lumapit si Blue Phoenix at tinapos ang laban sa pamamagitan ng isang mabilis na saksak habang may ibinulong kay Redtooth. Nawala ang harang at nakita ng mga residente ang natalong si Redtooth habang si Seven naman ay nakaligtas. Sa huling eksena, ipinakita ang pag-activate ng isang dambuhalang asul na robot sa loob ng isang laboratorio habang pinapanood ng mga siyentipiko.